Isa sa mga apektado ng pagtaas ng presyong produktong petrolyo ay ang mga tsuper. May ilang grupo na humihingi ng provisional increase sa pamasahe. Pero meron din naman na nagsabi na ayaw na nila dumagdag sa pasanin ng mga kababayan natin. Makakausap po natin ang presidente ng Piston na si Modi Floranda. Magandang hapon po ka Modi at welcome sa Arangkada Balita. Kamodi? Sir? Sir? Okay, mukhang. Ayan, oh. Ayan. Okay, magandang hapon po, Kamodi. Kamodi? Hello, sir. Hello po, magandang hapon. Okay, sir, rinig na po. Ayan. Apo, Okay. magandang hapon po sa inyo. Okay, sir, may plano po ba kayo magtaas ng pamasahe at magkano po at kailan? Sa bahagi po namin ay mas ang panawagan nga natin ay yung pagtanggal nga sa excise tax at saka sa VAT, ano? Sapagkat ang laki-laki talaga ng dulo epekto nitong excise tax at ng VAT. Kasi sa excise tax ay halos sa 6 pesos per liter at sa VAT naman ay 9 pesos per liter. Kaya mas ang panawagan natin ay talagang tanggalin itong mataas na buwis sa produktong petrolyo. Yung usapin po ng pagpapile ng dagdag pamasahe, optional lamang kung hindi matatanggal itong usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo kasi sa laki po talaga nung nawawalang kita na ng ating mga driver at mga operator, hindi lamang sa hanay ng mga traditional jeepney, kundi sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Oo nga. So hindi pa pala ito sure, Kamodi. Opo, optional po yon yung pagpapile po natin na sabi nga natin, kahapon sa hearing po sa Congress sa Senado, ay sinabi natin na dapat unahin na tanggal yung mataas na buwis at para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi makinabang ang lahat ng ating mga mamamayan. Okay. So, sir, kunyari po, na mag-grant na tanggalin yung excise tax, ay hihingi pa ho ba kayo ng dagdag sa pamasahe o hindi na po muna? Yung excise tax po ay base sa usapin po ng Old Regulation Law, di ba? Sa ilalim ng Old Regulation Law, na kapag umabot ka ng 80 per barrel, ay automatic suspendido po yung implementation ng excise tax. Kaya mas ang hinahabol natin, hindi lamang excise tax, kundi pati po yung VAT. Okay. Pero ang sabi kanina, Kamodi, mukhang malabo raw yung VAT eh. Oo, kasi... Masyado raw malaki ang mawawala eh. So, ang VAT naman po ay isa lamang sa pinagkukunan po ng buwis ng ating pamahalaan. Opo. At marami naman pong pinagkukunan ng buwis. Sabi nga po natin, bakit ang hindi habuli ng gobyerno yung malalaking mga negosyo na hindi nagbabayad ng sapat na mga buwis sa ating pamahalaan. Ang ampat po ay malaking epekto hindi lamang sa sektor ng transportasyon, kundi mismo sa ating mga ordinaryong mamamayan sapagkat tayo yung isa sa mga pangunahing nagpapasan po nito. Tama po kayo dyan. Kaya, yung mga malalaking negosyo, tama yan. dapat habulin at magbayad ng tamang buwis. Pero ito, Kamodi and partner, no? Kasi kanina, hindi ako nagkakamali, ang sinabi ng Manibela ay wala silang plano na magtaas muna ng pamasahe dahil nga ayaw na nila dumagdag sa kalbaryo nga netong mga kababayan natin, yung mga sumasakay sa mga pampublikong jeep. Pero paano yan, sir? Kung kayo ay humingi kayo ng... kasi optional nga, humingi kayo ng increase, yung Manibela hindi. How does that work? Kunyari, pag na-approve ba yung hiningi yung provisional increase, yung mga miyembro lang ng Piston yung makikinabang, hindi yung Manibela? Or across the board po yan? Across the board po yun. At hindi naman pwede magbigay ang LTFRB na para sa isang grupo lamang. Kundi pag nag-decision po yung LTFRB, sa buo po yun. Makikinabang hindi lahat. po yung kahit ayaw nila, ay maobligat din silang implement yun sa kabuuan. Kaya hindi po proof yung usapin po na pamasahe, kundi para sa lahat po. Opo. So in the meantime po, paano po ang ginagawang diskarte ngayon ng mga tsupera at operator po? Sa ngayon ay bagamat tayo ay hirap na hirap sa pino nga pamamasada, dahil nga dito sa laki ng taas ng presyo ng petrolyo, pero tinitiyak pa rin naman natin at tuloy-tuloy pa rin tayo nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Kaya lang ay nagbawas po ng oras. Yung iba, kung dati nagbibiyahe tayo ng 12 to 18 hours o hanggang 20 hours, ngayon po ay 12 to 16 hours na lamang yung pamapasada ng ating mga driver sapagkat nga doon sa napupunta na lamang halos sa krudo
yung kanilang maliit na nalilikom. Oh, and sir, ganito, may fuel subsidy na ho na ipapamahagi ang DSWD. Although, mauna nga, di ba partner, tama? Tricycle Mga tricycle muna. driver. Pero eventually din daw, yung mga jeepney drivers ay mabibigyan din. 5,000 pesos po ito. Pero I'm sure naman kung anong sagot nyo kung sapat na ito. Pero gaano, give us an idea, itong 5,000 pesos po na ito, gaano po itatagal ito sa isang driver or sa isang operator? Halos 3 araw lang po yan. Yung 5,000 na sinasabi nila, na yung sinasabi nilang fuel subsidy. Lalo na kung halimbawa nagpo-consume tayo ng 30 liters per day, kung ganun aabot ng 100 yung per liters ng ating crudo, ay halos ilang litro lamang po yan. Halos sa 50 liters lang po yan. Kaya 3 to 4 days lang po magagamit yung sinasabi nilang 5,000. Sa isang tingin ay makakatulong pero hindi siya yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon. Kaya mas inaano nga po natin, kung gusto talagang tumulong ng gobyerno, mas dapat yung buwis yung ganawin para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung buong mga mamamayan. At finally po, sa tingin ninyo, kanino ba dapat ibigay itong 5,000 pesos mula sa DSWD? Sa tsuper po ba o sa operator or paghahatian po ba ito? Dapat magkaiba po yan. Dapat iba yung sa driver, iba po yung sa operator. Sapagkat ang operator po ay nagkukonsume din ng mataas na usapin ng mga pyesa at sila din naman ay bumibiyahe. Kaya dapat hindi lamang sa driver, kundi dapat sa dalawang parehong biktima ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero parang wala pang ganong usapin, Kamodi, parang sa mga tsuper pa lang. Oo. Anyway, well, good luck po sa ating lahat, no? Maraming salamat. Kamodi Floranda ng Piston. At maraming salamat din po sa inyo at ingat po kayo palagi.